Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Dr. Luis Fernando Garcia at ngayong araw ay susuriin natin ang paksa na nangungunang 5 pinakamahusay na tinapay na dapat mong kainin para maalis ang mga lason at mabilis na maayos ang kidney. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang uri ng tinapay na kinakain mo araw-araw ay maaring makatulong na linisin ang mga lason mula sa iyong katawan o tahimik na palalain ang iyong mga problema sa bato? Madalas kong natatanggap ang tanong na to, anong tinapay ang talagang ligtas para sa sakit sa bato? At ang totoo, hindi lahat ng tinapay ay pareho. Ang ilang uri ay maaaring mag-overload sa iyong mga bato ng sodium at phosphorus, habang ang iba naman ay maaaring sumuporta sa panunaw, magpababa ng pagbuo ng lason at makatulong na gumana ng mas mahusay ang iyong mga bato. Sa video na to, ipapaliwanag ko ang nangungunang 5 pinakamahusay na tinapay na dapat mong kainin upang maalis ang mga lason at makatulong sa pag-ayos ng iyong mga bato gamit ang simpleng impormasyon na madaling intindihin ng kahit sino. Walang nakakalitong salitang medikal, malinaw at tapat na impormasyon lang na magagamit mo talaga. Kaya siguraduhing manood ka hanggang sa dulo dahil ang huling tinapay sa listahan na to ay kinakain ng karamihan ng tao araw-araw, ngunit halos walang nakakaalam kung gaano ito kalakas para sa kalusugan ng bato. 1. Whole grain, whole wheat bread. Tinapay na whole grain, whole wheat. Pagdating sa kalusugan ng bato, ang whole grain o whole wheat bread ay isa sa pinakaligtas at pinakamatalinong pagpipilian na maaari mong gawin. Ang whole grain bread ay mataas sa fiber at ang fiber ay may napakahalagang papel para sa iyong mga bato. Nakakatulong ito sa iyong katawan na ilabas ang basura ng mas mabilis sa pamamagitan ng panunaw na nangangahulugang mas kaunting lason ang nananatili sa iyong dugo. Kapag nabawasan ang mga lason, hindi kailangang magtrabaho ng husto ang iyong mga bato upang linisin ang mga ito. Ang isang magandang whole grain bread ay maglilista ng mga sangkap tulad ng whole wheat flour, whole oats, whole rye, whole barley o whole corn. Mahalaga ito dahil ang whole grains ay naglalaman ng lahat ng 3 bahagi ng butil, ang bran, germ at endosperm. Ang mga bahaging ito ay nagbibigay ng fiber, vitamina at mineral na sumusuporta sa pangkalahatang paggana ng bato. Ayon sa pinagkakatiwalaang pinagmumulan ng kalusugan tulad ng American Kidney Fund, ang mga diet na mas mataas sa fiber ay nauugnay sa mas mahusay na kontrol sa lason at pinabuting kalusugan ng bituka na direktang sumusuporta sa kalusugan ng bato. Nakakatulong din ang fiber na kontrolin ang antas ng asukal sa dugo, isa pang pangunahing salik sa pagpapabagal ng pinsala sa bato. Maraming tao ang nagtatanong kung magkaiba ba ang whole wheat at whole grain. Ang maikling sagot ay magkapareho sila. Ang whole wheat ay mula lamang sa trigo, habang ang whole grain ay maaring magsama ng iba't ibang butil. Parehong magandang pagpipilian basta't 100% whole, hindi halo sa refined flour. Kapag bumibili ng tinapay, laging suriin ang label. Hanapin ng 100% whole wheat o 100% whole grain bilang unang sangkap. Iwasan ang mga tinapay na naglilista ng enriched flour o white flour sa itaas dahil ang mga ito ay mas processed at nagbibigay ng mas kaunting benepisyo para sa iyong mga bato. Sa halip na manghula sa pasilyo ng tinapay, makakatulong na tingnan ang ilang brand na pinagkakatiwalaan na ng maraming meal plan na kidney friendly. Ang mga tinapay na ito ay gawa sa totoong whole grains, mas kaunting dagdag na asukal at mas simpleng sangkap na hindi naglalagay ng dagdag na stress sa iyong mga bato. Ang ilang magagandang opsyon na maaaring hanapin mo ay Ezekiel 4:9 na gumagamit ng sprouted whole grains at walang dagdag na asukal, Dave's Killer Bread 100% whole wheat, lalo na ang mga version
na may mas mababang asukal, at Simple Truth Organic 100% whole wheat na nagpapanatili sa listahan ng sangkap na malinis at madaling intindihin. Ngayon, kahit na pumili ka ng tamang tinapay, mahalaga pa rin ang laki ng serving. Ang pagkain ng labis na tinapay ay maaaring dahan-dahang magdagdag ng labis na pasanin sa iyong mga bato, lalo na kung mayroon ka ng problema sa bato. Para sa karamihan ng tao, 1 hanggang 2 hiwa sa isang araw ay ligtas at makatwirang dami. Subukang i-enjoy ito kasama ng mga pagkaing mababa sa sodium tulad ng sariwang gulay, itlog o healthy spreads. Kasabay nito, pinakamainam na iwasan ang maaalat na toppings tulad ng processed cheese o cured meats na maaaring magpawalang saysay sa mga benepisyo ng pagpili ng mas malusog na tinapay. 2. Gluten-free bread. Tinapay na walang gluten. Para sa ilang tao, ang pagkain ng regular na tinapay ay maaaring magdulot ng pamamaga ng tiyan, pananakit ng tiyan o discomfort. Kung ikaw ay sensitibo sa gluten, maaari rin itong hindi direkta na makaapekto sa iyong mga bato dahil ang mahinang panunaw ay madalas na humahantong sa mas maraming basura na nananatili sa katawan ng mas matagal kaysa sa nararapat. Ang magandang balita ay hindi mo kailangang iwanan ng tinapay. Mayroong mga opsyon na walang gluten na maaari pa ring sumuporta sa kalusugan ng iyong bato kapag pinili ng maingat. Maraming gluten-free breads ang gawa sa mga butil tulad ng bigas, mais, quinoa, buckwheat at amaranth. Ang mga butil na to ay natural na walang gluten at sa pangkalahatan ay mas madaling tunawin ayon sa nutrition guidance na ibinahagi ng mga organisasyon ng kalusugan ng bato. Ang mas mahusay na panunaw ay nakakatulong na mabawasan ang pagbuo ng lason sa dugo na nangangahulugang mas kaunting stress sa mga bato. Gayunpaman, dito kailangan mong maging maingat. Upang mapabuti ang lasa at texture, ang ilang gluten-free breads ay maaaring maglaman ng mas mataas na antas ng sodium phosphorus o potassium. Para sa mga taong may sakit sa bato, ang labis na dami ng mga mineral na ito ay maaaring magpabagal sa paggaling ng bato at magpataas ng fluid retention. Kaya kapag pumipili ng gluten-free bread, huwag lamang magtiwala sa harap ng package. Laging suriin ang nutrition label. Hanapin ang mga opsyon na may mas mababang sodium at minimal na dagdag na phosphorus. Ang maiikling listahan ng sangkap ay karaniwang magandang senyales. Kung naghahanap ka ng mas ligtas na pagpipilian, maraming meal plan na kidney-friendly ang madalas na nagre-rekomenda ng mga brand tulad ng Canyon Bakehouse Plain o Low Sodium versions, UDI's gluten-free whole grain, o Simple Truth, gluten-free bread. Basta't ang sodium content ay akma sa iyong pang-araw-araw na limitasyon. At tulad ng whole grain bread, mahalaga ang laki ng serving. Para sa karamihan ng mga taong namamahala ng problema sa bato, 1 hiwa sa bawat pagkain hanggang 1 o 2 hiwa bawat araw ay isang matalinong limitasyon. Ipagsama ito sa mga sariwang pagkain tulad ng gulay, itlog o lean protein at iwasan ang maalat na spreads o processed meats. Kapag pinili ng tama ang gluten-free bread ay maaring maging isang komportable, kidney-friendly na opsyon na sumusuporta sa panunaw habang tinutulungan ng iyong katawan na ilabas ang mga lason ng mas mahusay. 3. Sprouted grain bread tinapay na gawa sa umuusbong na butil. Kung gusto mo ng tinapay na mas madali sa iyong mga bato at iyong panunaw, ang sprouted grain bread ay isang napakagandang opsyon. Ang sprouted grain bread ay gawa sa whole grains na ibinababad sa tubig hanggang sa magsimula itong umusbong. Ang maliit na hakbang na ito ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Kapag nagsimulang umusbong ang mga butil, nagiging mas madali itong tunawin at mas magiliw sa iyong katawan, lalo na kung meron kang problema sa bato. Kung ihahambing sa white bread, ang
sprouted grain bread ay naglalaman ng mas maraming fiber, mas maraming protina, at mas maraming natural na bitamina at mineral. Nakakatulong ang fiber na ilabas ang basura mula sa katawan ng mas mabilis na nangangahulugang mas kaunting lason ang nananatili sa iyong dugo. Direktang nababawasan nito ang workload sa iyong mga bato. Ipinaliliwanag ng pananaliksik na inilathala sa Nutrition Bulletin na ang pag-usbong ay nakakatulong na bawasan ang mga anti-nutrients tulad ng phytates. Ang mga anti-nutrients na ito ay maaaring humadlang sa pagsipsip ng mineral. Kapag nabawasan ang mga ito, mas mahusay na masisipsip ng iyong katawan ang mga mineral tulad ng iron, calcium at zinc. Mahalaga ito para sa mga taong may sakit sa bato na madalas na nahihirapan sa mahinang pagsipsip ng sustansya. Pinapataas din ng pag-usbong ang mga antioxidant na nakakatulong na labanan ang pamamaga at protektahan ang mga selula ng bato mula sa karagdagang pinsala. Ito ang isang dahilan kung bakit mas pinipili ng maraming kidney-friendly diets ang sprouted grains kaysa sa regular na tinapay. Isang popular na halimbawa ay ang sprouted Ezekiel bread. Isang hiwa lamang humigit kumulang 40 gram ay nagbibigay ng humigit kumulang 90 calories, 6 gram ng protina at 3 gram ng fiber. Ang dami ng fiber na iyon ay sumasakop na sa humigit kumulang 12% ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan na kahanga-hanga para sa isang hiwa ng tinapay. Gayunpaman, kahit ang malusog na tinapay ay dapat kainin ng maingat, para sa karamihan ng mga taong may problema sa bato, isang hiwa bawat pagkain hanggang 1 o 2 hiwa bawat araw ay isang ligtas na saklaw. Laging ipagsama ito sa mga pagkaing mababa sa sodium at iwasan ang maalat na toppings na maaring magpawalang saysay sa mga benepisyo. Kapag kinain ng may katamtaman ng sprouted grain bread ay maaring sumuporta sa panunaw, makatulong na ilabas ang mga lason at bigyan ng iyong mga bato ng mga sustansya na kailangan nila upang makabawi ng mas mahusay. Bago tayo magpatuloy, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito na mas maunawaan ang mga pagkain kidney-friendly, maglaan ng 1 segundo upang mag-subscribe sa channel. Nagbabahagi kami ng simple, tapat na tips upang protektahan ang iyong mga bato at iyong kalusugan bawat linggo. At kung meron kang anumang mga katanungan o alalahanin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Binabasa ko ang mga ito at ang iyong tanong ay maaaring makatulong din sa iba. Gayun din, gusto kong malaman saan ka nanonood at ilang taon ka na. Ilagay ito sa comments para mas makilala natin ng isa't isa at makabuo ng mas malakas na komunidad dito. Ngayon, bumalik tayo sa listahan. 4. Sourdough bread, tinapay na sourdough. Iba ang sourdough bread sa karamihan ng regular na tinapay at ang pagkakaibang iyon ay nagsisimula sa paraan ng paggawa nito. Sa halip na gumamit ng mabilis na commercial yeast ang sourdough, ay ginagawa sa pamamagitan ng mabagal na proseso ng fermentation gamit ang natural na yeast at lactic acid bacteria. Ang mabagal na fermentation na ito ay gumagawa ng isang napakahalagang bagay para sa iyong katawan. Nakakatulong ito na masira ang bahagi ng gluten, isang protina na mahirap tunawin para sa maraming tao. Kahit na hindi ka ganap na gluten intolerant, ang mas madaling panunaw ay nangangahulugang mas kaunting stress sa iyong bituka. At ang isang mas malusog na bituka ay nakakatulong na mabawasan ang mga lason na kung hindi man ay mapupunta sa iyong bloodstream at pasanin ang iyong mga bato. Ang isa pang malaking benepisyo ng sourdough ay ang fermentation na nagpapababa ng FODMAPs. Ang mga ito ay short-chain carbohydrates na hindi gaanong nasisip-sip ng small intestine. Ang mga pagkaing mataas sa FODMAP ay maaaring magdulot ng pamamaga, pag-utot at discomfort sa tiyan. Para sa mga taong may problema sa panunaw tulad ng IBS, ang sourdough ay madalas na mas madaling tiisin at ang mas maayos na panunaw ay sumusuporta sa mas mahusay na kalusugan ng bato sa paglipas ng panahon.
Ngayon, pagdating sa sakit sa bato, hindi lahat ng sourdough ay pareho. Para sa maraming pasyente ng CKD, ang white sourdough bread ay maaring mas kidney-friendly kaysa sa whole grain sourdough. Ito ay dahil ang white sourdough ay madalas na mas mababa sa phosphorus at potassium, mga mineral na nahihirapan ang mga bato na alisin kapag nabawasan ang paggana ng bato. Upang bigyan ka ng ideya, isang hiwa ng sourdough bread humigit kumulang 59 gramo ay nagbibigay ng humigit kumulang 188 calories, 7.6 gram ng protina, 36 gram ng carbohydrates, at humigit kumulang 1.8 gram ng fiber. Naglalaman din to ng iron na sumusuporta sa kalusugan ng red blood cell, isang bagay na kailangan ng maraming pasyente ng bato na bantayan ng mabuti. Gayunpaman, dito mahalaga ang pag-iingat. Ang ilang tindahan bought na sourdough breads ay maaari pa ring mataas sa sodium o naglalaman ng mga dagdag na sangkap tulad ng phosphates o potassium additives na hindi kidney-friendly. Laging basahin ng mabuti ang label. Hanapin ang sourdough na may simpleng sangkap harina, tubig, asin at starter. Mas kaunting sangkap ay karaniwang nangangahulugang mas kaunting nakatagong mineral. Kung naghahanap ka ng mas ligtas na opsyon, maraming kidney-conscious diets ang nagmumungkahi ng tradisyonal na bakery, sourdough, San Francisco-style sourdough, o mga brand na malinaw na naglilista ng low sodium at walang phosphate additives. Tungkol sa laki ng serving, ang moderation ay susi. Para sa karamihan ng mga taong may problema sa bato, isang hiwa sa isang pagkakataon at hindi hihigit sa 1 hanggang 2 hiwa bawat araw ay isang makatwirang dami. Ipagsama ang sourdough sa mga pagkaing mababa sa sodium, tulad ng itlog gulay o sariwang spreads, at iwasan ang maaalat na toppings na maaaring magpawalang saysay sa mga benepisyo nito. Kapag pinili ng maingat at kinain sa tamang dami ang sourdough bread, ay maaaring sumuporta sa panunaw, mabawasan ang pagbuo ng lason, at magkasya ng maayos sa isang kidney-friendly na plano ng pagkain. 5. White bread, puting tinapay. Para sa umuubo maraming taon, ang white bread ang pangunahing rekomendasyon para sa mga taong may chronic kidney disease. Ang pangunahing dahilan ay simple, ang white bread ay natural na mas mababa sa phosphorus at potassium kumpara sa whole grain breads. Kapag nabawasan ang paggana ng bato, ang pagpapanatili ng mga mineral na ito sa kontrol ay makakatulong na maiwasan ang dagdag na strain sa mga bato. Dahil dito, naging ligtas na pagpipilian ng white bread para sa maraming pasyente ng CKD, lalo na sa mas maagang yugto ng paggamot. Gayunpaman, sa nakalipas na 10 taon, dahan-dahang nagbago ang rekomendasyong ito. Nauunawaan na ngayon ng mga eksperto sa kalusugan na hindi lahat ng phosphorus at potassium ay pareho. Sa maraming kaso, hindi ganap na sinisipsip ng katawan ang natural na phosphorus na matatagpuan sa whole foods. Ibig sabihin, hindi laging kinakailangan na ganap na iwasan ang mga mineral na ito, lalo na kapag matatag at mahusay na napamamahalaan ang sakit sa bato. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi na ang white bread ang pangunahing pagpipilian ay dahil hindi ito nag-aalok ng maraming dagdag na benepisyo sa kalusugan. Kung ihahambing sa whole grain o sprouted bread, ang white bread ay mas mababa sa fiber, bitamina at antioxidant. Ibig sabihin, mas kaunti ang ginagawa nito upang suportahan ang panunaw at pag-alis ng lason. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na masama ang white bread o ganap na ipinagbabawal. Kung ang white bread ang iyong paborito sa lasa, maaari itong ganap na magkasya sa iyong kidney-friendly na plano ng pagkain. Ang pag-enjoy sa mga pagkain gusto mo ay nakakatulong sa iyo na manatiling consistent sa mahabang panahon, at ang consistency ay napakahalaga para sa kalusugan ng bato. Ang susi ay kung paano mo ito pipiliin at kung gaano karami ang iyong kakainin.
Ang ilang white breads ay maaaring mataas sa sodium at dagdag na asukal na maaaring magpataas ng presyo ng dugo at magpataas ng fluid retention pareho na mahirap sa mga bato. Laging suriin ang nutrition label at pumili ng mga opsyon na may mas mababang sodium at kaunti o walang dagdag na asukal. Maraming kidney-friendly meal plans ang nagmumungkahi ng simpleng white bread, Italian white bread, o plain sandwich bread na may maikling listahan ng sangkap at walang phosphate additives. Pagdating sa laki ng serving, mahalaga pa rin ang moderation. Para sa karamihan ng mga taong may CKD 1 hanggang 2 hiwa bawat araw ay isang makatwirang limitasyon. Ipagsama ang white bread sa sariwang mababa sa sodium na pagkain tulad ng itlog, gulay o lean protein at iwasan ang processed meats o maalat na spreads. Sa huli, ang white bread ay maaaring hindi ang pinaka-nutrient dense na option, ngunit kapag kinain ng matalino. Maari pa rin itong magkaroon ng papel sa isang balancing, kidney-friendly na dieta, lalo na kung nakakatulong ito sa iyo na manatili sa mas malusog na gawi sa pagkain sa pangkalahatan. Sa huli, ang pagpili ng tamang tinapay para sa kalusugan ng bato ay hindi kailangang maging nakakalito o nakaka-stress. Tulad ng nakita mo sa video na to, merong ilang magagandang opsyon sa tinapay para sa mga taong may sakit sa bato. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay talagang depende sa iyong panlasa, iyong panunaw at iyong personal na layunin sa nutrition. Ang whole grain, gluten-free, sprouted grain, sourdough, at maging ang white bread ay maaaring magkasya sa isang kidney-friendly na dieta kapag pinili ng maingat at kinain sa tamang dami. Kapag binibigyan mo ng pansin ang mga sangkap, antas ng sodium at laki ng serving ang tinapay, ay maaaring makatulong na suportahan ang panunaw, mabawasan ang pagbuo ng lason, at gawing mas normal at kasiyasya ang pang-araw-araw na pagkain. Ang gabay na to ay nilikha upang matulungan kang makaramdam ng mas kumpiyansa kapag pumipili ng tinapay upang hindi mo na kailangang manghula o talikuran ang mga pagkaing mahal mo. Ang maliliit na pagbabago tulad ng pagpili ng tamang tinapay ay maaaring gumawa ng tunay na pagkakaiba sa pagprotekta sa iyong mga bato sa paglipas ng panahon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe sa channel para sa mas simple mapagkakatiwalaang tips sa kalusugan ng bato. At huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba kung meron kang mga katanungan o gusto mong ibahagi kung aling tinapay ang pinakamahusay para sa iyo. Salamat sa panonood. Alagaan ang iyong mga bato at makikita kita sa susunod na video.